Good morning mga whip-wap. Samahan niyo ako ngayong araw sa trip ko ngayon. Wala lang, gusto ko lang ng kasama. Alright. Una sa lahat, magandang umaga. Ako to, si Sanji Kun. Papunta ako ngayon sa office para alam mo na, magtrabaho. Time check tayo, 5:20 ng umaga, 6 AM ang pasok ko. Ang trabaho ko ay sa Santa Rosa, Laguna. Isa akong game supervisor. Ako yung nag-aasikaso ng paggawa ng mga video games tulad ng ML, Dota, Valorant. Pero ang ginagawa namin ay isang samurai theme na laro. Okay. Isa sa trabaho ko ay pagiging 3D artist. Ako yung gumagawa ng mga model na nakikita nyo sa mga laro. Tulad na itong mga to. Yan, ano. Diba? Ganda, no? Let's go. Look at all this. Pag nasa biyahe ako, tamang sound trip lang. Pero di music. Makikinig tayo ng mga motivational videos. Just do it. Para ganahan tayo mag-work. Pag-usapan natin yung isa sa paborito ko. Paano nga ba maging milyonaryo o financially independent? Kasi lahat naman tayo gusto, balang araw gusto yumaman. Mapili ang mga gusto sa buhay, kaya tayo nagtatrabaho. O kaya tayo nag-aaral ng malupit para makapagtapos sa trabaho. Di sapat ang trabaho para maging financially independent. Kailangan natin mag-set ng goal. Yan. Totoo yun. Hindi talaga sapat ang isang trabaho lang. Pero hindi lahat kayang kumuha ng iba pang trabaho. Siyempre, ubos na kapangyarihan mo pag uwi galing work. Pero kung gugustuhin, kakailanganin, itiis ka, di ba? Madami namang ibang paraan para kumita nang hindi ganun kakapagod. Pwede ka din mag-hire ng ibang tao para may mag-aasikaso ng naisip mong ibang trabaho. O kaya yung trabahong kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka. May nakilala akong artist. Nakita ko siya nagdodrawing na basta ang ganda ng ginagawa niya. Hindi na yung sakop ng work niya eh. Kaya tinanong ko siya, anong meron? Sipag mo ha? Sabi niya, freelance work ko to boy. Doon ako na-inspire na mag-aral din kaya ako nag-ibang skill. Doon ako na-inspire. Mag-aaral din kaya ako ng ibang skill. Sanap din ako ng freelance work. Dagdag income ba? Nung college ako, ang thesis namin ay gumawa ng laro. Since ako yung developer, walang gagawa ng mga asset o yung mga bagay-bagay o karakter na nakikita nyo sa mga laro. Kaya nag-aral ako maging 3D artist. Nung nagamay ko na siya, tinuro ko siya sa mga agrupo ko para nahati yung trabaho namin. Ako magpo-program ng laro, sila gumawa ng 3D asset. Then yung iba, document, mga research paper. Ayun yung napili ko na i-freelance work. 3D art. Nag-aral ulit ako. Mag-sculpt ng karakter. Mga simpleng object. Mga donut, baso. Kahit anong makita kong gamit sa bahay. Gusto ko siya i-3D. Hanggat sa gumawa ko ng mga portfolio ng art ko. Inaita ko sa mga kliyente. Papost ko sa Facebook, Instagram. Nakahanap sa akin isa. Nagpapagawa siya ng Funko Pop. Ang ginagawa ko, 3D model. Pasa ko sa kanya yung file. I-print niya ngayon, ti-3D print niya. Tapos yun, may laruan na siya. Tapos bebenta niya na yun. Pangalawang lesson, magtayo ng business. Siyempre, madaling sabihin, mahirap gawin yung boss. Ganun talaga, magsisimula tayo sa simple hanggang sa lumaki siya. Madami akong nakikita sa TikTok o Facebook na nag-start ng small business. Ang kailangan lang gawin, mag-isip ka ng problema, tapos hanapan mo ng solusyon. Nag-try ako ng sa akin pero feeling ko di siya ganun kasimple. Nagbebenta ako ngayon ng lalagyan ng laruan. Tawag ko dito Hexacon. Dahil nga 3D artist tayo, bumili ako ng 3D printer. Then gumawa ako ng platform o lalagyan ng laruan na hexagonal shape para customizable yung paglagay mo ng hexagon. May option na bumili with acrylic para di problema ang alikabok. So, nasa description yung Shopee account ko or message nyo ako sa Facebook page ko para sa customized na design. Pangatlong lesson, gawin mo na agad yan, bossing ko. Just do it. Simulan mo na, action na agad. Simulan mo na pag-aralan ano dapat gawin. Ano mga kailangan, kulang ka ng kapital, isip ka ng murang kapital na business. Mabubulok yan sa utak mo pag lagi mo lang iniisip, umaksyon ka na kaagad. Siguro madami magsasabi, paano kung walang time, paano kung walang pera? Unang lesson natin, set ng goal.
Pag may gusto kang gawin, makakahanap ka ng paraan para makamit mo yung goal na yun. Hindi ko sinasabi na ma-overwork ka, tatrabaho o kaya nag-aaral ka pa, tapos dadagdag pa to. Siyempre, lagay ka sa kalendaryo mo ng pahinga. Tapos, sabak ulit. Konting tiis talaga sa umpisa, eventually magiging ginawa na. Pinaghirapan mo tapos may reward. Pang-apat na lesson, huwag ka tumigil mag-aral. Nag-aaral ka ngayon, aral ka ulit. Pagkatapos mo lang mag-work, pag uwi mo gusto mo magpahinga, di ba? Set ka schedule, 2 hours pahinga. After nun, aral ka na. Kailangan lagi ka nag-aaral. Hindi pwedeng mindset mo alam ko na 'to kabisado ko na yan Huwag kang titigil umanap ng opportunity. Sample ko, kakascroll ko ng TikTok or kakanood ko ng YouTube. Madami ako naisip na idea. Then itatry ko aralin yung mga bagay na yun. Sabi nga ni Eminem if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? What? Pang-limang lesson, huwag ka titigil. Pag nakita mo nag-fail yung isang idea mo na tagal mo pinag-isipan, grabe, sobrang lupit na ito. Tapos nakita mo, negative pala, hindi pala siya gagana. Siyempre, pahinga muna, then isip ulit ng bagong idea. Huwag kang mag-give up sa isang problema. Madaming failure na dadating sa buhay mo. Isi-shape ka yan para maging successful ka sa buhay. Walang successful na tao ang may madaling nakaraan. Yan. Lahat sila nagsikap. Lahat sila di tumigil. Patuloy lang ang hamon ng buhay. Sabi nga ni Kong, huwag kang papigil. Huwag kang magduda. Diyos ang iyong kalasag. Patnubay na sa'yo na ang gawa. Yan. Ayan ang mga pinapakinggan ko tuwing papunta ako sa work. Actually, itong mga sinasabi kong to hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin din Lagi ko nire-remind sarili ko na dapat tuloy-tuloy lang. Kasi syempre di mawawala yung bigla kang mawawala ng gana sa buhay. Lalabas ang katamaran. Okay lang mag-procrastinate from time to time. Kasama yan. Kasi baka ma-burnout naman tayo kung lagi tayong gigil sa mga ambisyon natin sa buhay. So ito, nasa office na ako. Ang task ko ngayon ay syempre gumawa ng 3D model para sa laro namin. Pero ang pinaka main task ko talaga ngayong araw ay ito. Nice! Okay ba? 1, 2, 3, let's go! Nice! Sawayan. Kung familiar kayo sa motion capture, mga nakikita nyo sa mga Marvel movies yan or ibang games, gumagamit ng motion capture suit para makuha yung animation ng galaw ng tao. Ako yung pinaka nakakalam nung kailangan mangyari sa laro, kaya ako na din yung nagtuturo sa mga actor namin. Nire-record namin yung galaw nila, pagtapos nun kakabit namin yung sa 3D character na ginawa ko. By the way, nasa description yung link ng video ng pag motion capture namin kung interesado ka ba sa gantong parang trailer yan na kung paano ginawa. Yan o. Ba? Ganda no? Okay. Pauwi na ako ngayon, buong araw kami nag-record ng motion capture. Tamang pahinga lang ng onti pag-uwi, then rekta na sa gym. Siyempre, kailangan din natin mag-workout para sa ating physical health. Dahil Monday ngayon, chest day tayo mga Lodi Cakes. Tuwing chest day, ito workout routine ko. Siyempre, warm up muna tayo para di mabigla ang ating mga muscles. Simulan natin sa pec deck flies. Lahat ng gagawin ko dito, 3 set at 12 reps. 12 na repetition, pahinga, next set hanggat sa makatatlo na set. Yan. Sunod ay bench press. Incline bench press. Incline dumbbell press. Panapos natin ay cable flies. Yan. Madaming workout routines na tinuturo na mas efficient. Depende siguro sa katawan. Pero ito yung tinuro sa akin nung coach ko dati. Kaya, ayun. Ito yung ginagawa ko. Sunduin natin si Maris, yung baby girl ko, para wow. Tapos,
May papakus tayo. He needs some milk. So yun nga, sangyupan time. Galing no, pagtapos mag-gym sangyup. May magandang balita kasi natanggap si Maris, kaya syempre celebrate. Papunta ako ngayon sa Kabsu kung saan siya nagtuturo, then rekta na kami sa sangyupan. Ayun, tamang food trip, tapos uwi, sabak na naman ulit, kinabukasan. Tuloy-tuloy lang mga whip-wap.